Actually, nung bumira, ang ato na lang nga monitoring sila, dito lang sa mga gin-approve sa city, kag ang gin-approve ng Chikuan. Gin-recommend ng city, kag ang gin-approve sa Chikuan, sang PEMO, nung bumira. Okay. Ano ba ang qualification, Sir Bibe, antes nga makapatigayon sang quarry operation ang isa ka individual o kung grupo, Sir Bibe, para sa kadamaan sa mga kabombo naton? So, ang applicant is may mga requirement, no, pampapera. Pero ang ilang application nila dapat magdepende sa CLUP, sa Comprehensive Land Use Plan. So, meaning, kung ang location niya is hindi siya nag-appear sa aton nga CLUP sa Land Use Plan, hindi ka pwede mag-apply. Pero kung identified siya sa aton nga CLUP, ngayon na siya, is for quarrying area, anybody nga, halimbawa, lalo na itong may ang landowner, lapit sa iyang inang kwarihan, siyang may preference, siyang preferred dito, Bombomira. Okay. Okay. Sir Bibe, aware ka bala diri sa mga quarry operation diri sa syudad sang Coronadal nga lapit sa mga river system naton kag mayara pag isang flood control kay suno sa aton nga district engineer. Park Clemente, example ko ning sa barangay Namnama, isa sa mga rason nga naguba didtong ilang sheet files bangod sa ongoing nga quarry operation. Hindi na pwede no kung bumira kaya nga ang isa mga gina-restrict na hindi ka pwede mag-quarry. Isang location sa aton nga infra project within sa 1 kilometer. So kung halimbawa, mayroon sang flood control nga project within sa 1 kilometer, hindi ka na pwede. Okay. Mas lalo na kung may tulay ka nga within sa 1 kilometer, hindi ka pwede. Mga restricted din na siya nga mga mga parameter ng bumira. Okay. So kung nag-quarry siya sa tapad sang flood control, paano nga na-approve na? Hindi siya pwede bumira. Okay. Amo galitong required na distansya, basta 1 kilometer away, bawal. Bawal, o. Amo ganun ang pinaka-restriction. Kung may infra nga project, especially ka ang ginasubong bigyan, tanaw naton nga kadamuhan nga ginapasihan isang tulay. Mas lalo na kung may anak sa flood control because hindi ginaprotektahan na naton nga wala sang erosion sa stream, bumira, sa side stream. Okay. Paano na lang, sir, kung ining quarry operation nga ni may lisensya, pwede pa bala ma-revoke ang ilang lisensya sini once nga mapamatudaan nga lapit sila dito sa infrastructure nga site kag at the same time dito sa water river system? Assuming bumira nga ginapprove, hindi nga pwede, i-revoke siya Pero dapat may arabi sang kuan sila drag, tanaw anay nga inventory assessment. So, dapat ma-approve na sila kung bumira kay kita, taman magaling masamon, like sa city, may recommendation kami. Tapos ang recommend namon kung properly located siya, endorse namon siya sa PEMO. Para sa PEMO, sila na mag-approve. Okay. Pero daw hindi siguro matabo nga may approval, may recommendation nga mag-emanate dali sa office namon or sa ibang mga LGUs. Lalo na nga bala naton, nga ang policy na tala, pag may infra nga project within 1 kilometer, no, agad. Di ambot sa lingon, Sir Bibe, basi bugos ni? Probably, no? Mira, wala nato nakitan. Or halimbawa, basi kung barangay lang na siyang activity. Huwag nakaagi sa proper nga channel kung ano nga agency dapat ang iyang agyan. Okay. Or base bala bumbumera, kung ano na siya, wala sang assessment ka natabo, anay bala bumbumera, kay base bala kung ano na siya, kaya nang, pero na sa ilang ang jurisdiction. Okay. So, si PEMO ang magahimo sang tika nga Sir Bibe once nga mahatagan sang assessment kag investigation ining mga ginaaligar nga naga-operate sang quarry lapit sa mga flood control? Oo, actually ang approval is ang province na ang mag-action. Paagi na siya sa PMRB, ang Provincial Mineral Regulatory Board. Tapos pirmahan ni GOP. Pero ang assessment sila is mag-emanate rin sa PMO.
Kag ang endorsement isa din sa amon. So amo na nga proseso, damo sila agyan bumbumera. Okay. Sir Bibe, ano ang pwede atubangon sang isa ka individual nga mapamatud-an nga naga-operate sang illegal nga quarry? Ang ordinance is a special law. Siguro, base kung ano nakabutang ang provision dito ng penalty, halimbawa, kung may ara sa revocation or may ara sa monetary penalty, pwede siya dito bumbumera. Depende kung ano nakabutang sa ordinance na bumbumera, no? So, pwede man siguro kung mag-fall sa ini nga mga criminal nga violation, pwede Japon. So, depende kung bumbumera kayo because kung may provision nga nakabutang dito, kung anong prohibited, kung may corresponding penalties, amo to mag-apply. Okay. Sir Bibe, may pamangkot ako kay balaan ko pila na katuig, may mga dugay na gani, dinikada na gani nga nag-quarry lapit sa mga water o kung mga river system naton diri, may mga pamaagi pa bala Sir Bibe, agud nga mabalik sa normal ang plastadas sang sapa kay may mga makitaan kami abi nga nakaagi sang pagkot-kot sang duta o kung ining quarry nga hindi na normal ang occurrence sang tubig kag padayon nga ginakabkab ini mga o kung naglain na ang ang kadakuon sang riverbeds niya Sir Bibe, may mahimo pa ba? Actually, no, bumbumira, ang quarry naton is sa river kag ilang sa mountain. Ini sa river na to, may ara sa sang eksakto nga strategy no nga methodology nga pag-quarry. Ang quarry lang dapat bumumira is in-stream lang. In-stream ba? Sulod. 1 meter from the surface. 1 meter from the surface sa bed. Sang tubig. Tapos 20 meters lang ginasang kalabaon nila, 10-10 left and right. Wala pa siyang side streaming. Himoon na side stream. Kot-kot ka dito ka maglapad ang area. Okay. Ang require lang is in-stream. 1 meter from bed, panaog. Pero wala isang side streaming. Ang nagkakatabo, kung wala si may monitoring, nagka-side stream sila. Kot-kot mo na nagalapad, bumbumira ang aton nga suba. Okay. Nagalapad. Oo. Pero Sir Bibe, kung mapauntat man ining mga quarry operation, kag for example, magpatigayon na sang rehabilitation ang contractor o kung ang DPWH sa naguba nga na wash out ka porsyon, pwede pa bala magbalik sa normal ang plastadas sang sapa? Actually, no, kung pupira, gina-require na sila sa ilang operational plan. So, may gina-submit sila sa aton, dapat kung ano lang itong nakabutang to sa operational plan nila, ano na itong himuon nila. Then, pagkatapos, yung halimbawa, kung may aras ang suspension sa quarry, meron na sila siyang ilang catch up or ilang post-operation na plan, ganito na sila mag-angkla kung anong himuon nila. Like, halimbawa, ining mga sa Barusete na naglapad na kayo, ang kilid siyang sapa, naglaguba na. So, kailangan may ara na sa suspension nila, dapat i-rehab gid. So, dapat, kung may ara ka sang himuon nga mag-prevent ang paglapad pagid, may ara ka sang nature-based na solusyon nga himuon. Like halimbawa, kung ano nakabutang dito sa imong post nga implementation nga plan or sa imong recovery plan sa imong area sang quarry, amo tong himuon ninyo. Like for example, tong siling nga nature-based, tanom siguro sing mga kakawayan sa kilid, tree stripping ka, kung ano nga method nga hindi siya maglapad, hindi magkantel, mabalik siya sa original niya nga condition bumbira. Okay. So kung gusto natin ibalik, isuspend kit siya. Kung kailan na isa katuig, dua katuig, himuon na siya bumbira. May nagapamangkot ni Sir Bibe, kay sino pwede manugid kapag may mga makitaan bala sila nga mga naga-operate sang ginaligar nga illegal nga quarry? Actually, no, may arak sa proseso, no. Ang aton balang pag-touchdown sa barangay, nga daan ng barangay man, orok or sityo, i-report niya sa barangay, and then ang barangay mag-report sa aton. Amo ba nga aton nga protocol daan, kay ang aton nga human resource, ang aton nga mga tao, pila man lang kabilog na bumbumira sa pag-monitor, amo na nga may hugot kita nga partnership sa barangay nga daan, sa end ng barangay, may ara na sa report sa ila.
Okay. Makato sa aton, kami naman makato kami sa PEMO kung i-report, and then magkandak sa investigation, Bobomera. Okay, klaro gid Sir Bibe. Pero may nagapamangkot diri Sir Bibe, kamusta na daw ang update dito sa illegal treasure hunting? So actually napa-schedule naman kita Bobomera sang aton nga appearance sa barangay. Unfortunately, medyo na busy kita sa buong, nag-out of town kita, may seminar sa Manila. So, may schedule naman kita dito, i-verify ko lang sa akon ng complaints and investigation nga division kung ano ang ilang schedule, Bobomera. Pero nakipag-communicate naman kita sa barangay, Bobomera. Ang Okay. schedule na lang yun, from time to time, may araw ka out of town nga traffic. Pero gusto ko, ako mag-appear ni Bobomera, hindi lang ang ang ako nga sa division or sa section ko nga in charge. Okay. So by this time, Sir Bibe, ano ang imo nga panawagan para sa mga kabombo natin na nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao? Go ahead po regarding po sa illegal na quarry operation. Siguro, Bobomera, ang sa akin lang na kung ganyan na activity, may quarrying, siguro, i-implement na kung ano yung nararapat na palisiya. Like for example, kung ano yung dapat na strategy for yung method ng pag-quarry, doon kayo mag-aangkla. Outside ng policy na yun, na methodology, bawal na yun. So dapat kung ano lang yung i-allow, doon ka lang. Huwag kang aabot sa punto na hindi siya pwede. At doon, magkakasubukan na. Magkakaroon ka talagang penalty doon, Bobomera.